Ang malamig na sahig ng mansyon, ang tanging nakakaramdam ng luhang pilit na pinipigilan ni Sabrina. Habang nakaluhod siya at pinupunasan ng mantsa ng kape na sadyang ibinuhos ng kanyang kapatid na si Sylvia, ramdam niya ang bigat ng tingin ng kanyang ama. Hindi ito ang unang pagkakataon na itinuring siyang tila isang katulong sa sarili nilang tahanan, ngunit ito ang huling gabi na hahayaan niyang tapakan ang kanyang dangal alang-alang sa utang na loob na hindi naman siya ang nangutang. Ang bawat kuskus ng basahan sa mamahaling marmol ay tila isang panata, isang pangako na ang lahat ng duming ito ay muling lilinisin ng katotohanan na matagal nang ibinaon sa lupa. Ang katahimikan ay biglang naputol nang marinig ang marahas na paglapit ng mga takong ni Sylvia, kasabay ng pagbagsak ng isang makapal na folder sa basang sahig, malapit sa kanyang mga kamay. Pirmahan mo na yan, Sabrina. Don't act like a victim here dahil alam nating lahat na ikaw lang ang makakasagip sa Villarreal Group. You should be thankful na may pumatol pa sa iyo, kahit isang hamak na magsasaka lang mula sa Batangas. Ang boses ni Sylvia ay punong-puno ng pangungutya habang nakatayo ito sa harap ng kanyang kapatid. Suot ang isang ngiting tila nanalo sa lotaryo. Tumingin si Don Emilio sa kanyang panganay na anak. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kundi ang purong interes lamang ng kanilang negosyo. Huwag kang maging suwail, Sabrina. Isipin mo ang lahat ng ginastos ko para mapalaki ka at mapag-aral sa magagandang paaralan. This is your chance to pay back your utang na loob sa pamilyang ito. Nakataya ang pangalan natin dito. I already gave my word to the investors. At ikaw ang magsisilbing garantiya para makuha natin ang lupain sa probinsya. Dahan-dahang itinigil ni Sabrina ang pagpupunas. Ang mga puting papel sa loob ng folder ay unti-unting nababasa ng talsik ng kape at tubig, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat na pangalan, Rico Sterling. Isang lalaking hindi niya kailanman nakilala, isang taong ayon sa mga sabi-sabi ay nakatira sa isang barong-barong at nagbubungkal ng lupa para mabuhay. Ang kanyang sariling ama ay handang ipagpalit ang kanyang buong buhay para lamang sa isang piraso ng lupa at para matakpan ang mga utang na bunga ng maling pamamalakad ni Sylvia. Hindi gumagalaw si Sabrina habang pinagmamasdan ang bawat letra sa kontrata. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding galit na pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong bumabaon sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang yumaong ina. Naalala niya ang mga huling sandali nito, ang mga lihim na ibinulong sa kanya bago ito tuluyang nawala. Alam niya na ang kasalang ito ay hindi lamang isang parusa, kundi isang pintuan na kailangan niyang pasukin upang mahanap ang hustisyang matagal nang ipinagkakait sa kanya. Kinuha ni Sabrina ang panulat na inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumitindig sa lamig ng aircon sa loob ng malaking sala, ngunit ang kanyang puso ay nagliliyab sa determinasyon. Tumingin siya sa kanyang ama, isang tinging puno ng kawalan ng emosyon, isang tinging tila nagmula sa isang taong matagal nang namatay sa loob. Pirmahan mo na. Ano pang hinihintay mo? You're wasting our time, Sabrina. Ang sigaw ni Sylvia ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang utos sa isang hayop na kailangang sumunod. Hindi sumagot si Sabrina. Sa halip, idiniin niya ang panulat sa papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang selyo ng kanyang kalayaan mula sa pamilyang ito, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtira sa isang lugar na malayo sa karangyaan. Nang matapos ang huling letra, binitiwan niya ang panulat at dahan-dahang tumayo. Inayos niya ang kanyang damit na bahagyang nabasa ng tubig at hinarap ang kanyang ama at kapatid. Tapos na. Nakapirma na ako. Gagawin ko ang gusto ninyo. Pakakasalan ko ang lalaking iyon at aalis ako sa pamamahay na ito ngayong gabi rin. Ngunit tandaan ninyo ang sasabihin ko. Ang boses ni Sabrina ay mahinahon, halos pabulong. Ngunit bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin. Mula sa araw na ito, huwag na kayong lalapit sa akin para humingi ng kahit na anong tulong. Huwag ninyong kakalimutan na ang anak na itinapon ninyo ngayon ay ang siyang huling alis na mayroon kayo.
Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Sylvia habang nakatingin sa kanyang kapatid na tila isang basura na sa wakas ay itatapon na rin. Oh please Sabrina, huwag kang masyadong ambisyosa. You're just a farmer's wife starting tomorrow. Wala ka ng kapangyarihan dito. Go ahead, pack your cheap bags and leave. Baka mahawa pa kami sa baho ng probinsya na dadalhin mo rito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sabrina para sumagot. Tinalikuran niya ang kanyang pamilya at naglakad patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya mula sa mga kadena ng kasinungalingan na bumabalot sa mansyong iyon. Sa loob ng kanyang bag, hindi mga alahas o mamahaling damit ang kanyang inuna. Kinuha niya ang lumang relo ng kanyang ina, ang huling alaala ng isang babaeng pinatay ng sarili nitong pamilya. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ramdam ang tibok ng kanyang sariling puso na sumasabay sa bawat segundo na lumilipas. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya ang isang lumang dayap na naghihintay sa labas ng kanilang gate. Ang dilim ng gabi ay tila yumayakap sa buong paligid, ngunit para kay Sabrina, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng liwanag. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Batangas. Hindi niya alam kung anong klaseng lalaki, si Rico Sterling. Ngunit isang bagay ang sigurado siya. Ang digmaang ito ay kakasimula pa lamang. Nang makalabas siya ng gate, narinig niya ang boses ni Mayta Reyes, ang kapitbahay nilang laging nakamasid. Naku, kawawang bata. Ibinenta na talaga ng sariling ama para lang maisalba ang negosyo. Siguradong maghihirap yan doon sa piling ng isang magsasaka. Ang mga bulong ni Mayta ay tila isang maruming hangin na pilit na dumudumi sa kanyang pandinig. Ngunit tinaasan lamang ni Sabrina ang kanyang noo. Pumunta siya sa tapat ng dayap at doon ay nakita niya ang isang anino ng isang lalaking nakasandal sa pintuan. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim. Ngunit ang tindig nito ay tila isang pader na hindi basta-basta matitibag. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakaramdam si Sabrina ng isang kakaibang kilabot. Ang lalaking ito, ang kanyang magiging asawa, ay tila may dalang mga lihim na hindi niya inaasahan. Sumakay na tayo. Mahaba pa ang biyahe patungong Batangas. Ang boses ng lalaki ay malalim at malamig. Walang halong emosyon ngunit may kasamang autoridad na tila hindi nagmumula sa isang ordinaryong magsasaka. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, tumingin si Sabrina sa huling pagkakataon sa bintana. Nakita niya ang kanyang ama at si Sylvia na nakatayo sa balkonahe. May hawak na baso ng wine at tila nagdiriwang. Hindi nila alam na ang kontratang pinirmahan ni Sabrina ay hindi lamang tungkol sa kasal, kundi ang simula ng kanilang pagbagsak. Dahil sa loob ng bulsa ni Sabrina, nakatago ang isang maliit na susi na kinuha niya mula sa kwarto ng kanyang ama, ang susi sa lihim na vault, kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga kasalanan. Ang biyahe ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina at ang malakas na hangin na pumapasok sa loob ng sasakyan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na nagpabigla kay Sabrina. Nakita niya ang isang mamahaling relo sa braso ng lalaking nagmamaneho. Isang relong hindi kayang bilhin ng kahit anong dami ng pananim. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ng lalaki. At doon ay napansin ni Sabrina ang isang maliit na pilat sa gilid ng mata nito. Isang pilat na pamilyar sa kanya mula sa mga lumang dokumento ng Sterling Holdings. Sino ka ba talaga, Rico? Ang tanong na ito ay nanatili sa isip ni Sabrina habang unti-unting lumalayo ang ilaw ng Maynila. Hindi niya alam na ang lalaking katabi niya ay may dala ring sariling patalim. At ang kasalang ito ay hindi lamang isang pagliligtas, kundi isang mas malaking bitag na walang sino man sa kanila ang makakatakas. Ang bawat hakbang ni Sabrina palabas ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hawak niya ang hawakan ng kanyang luma at nag-iisang maleta, na tila doon nakasabit ang buo niyang buhay. Hindi siya lumingon sa likod dahil alam niyang ang anino ng kanyang ama at ang mapang-aping tawa ni Sylvia ay nakadikit pa rin sa mga pader ng bahay na iyon. Pagdating niya sa dulo ng mahabang driveway, ang liwanag ng mga streetlight ay tumama sa mukha ni Mayta Reyes at ng kanyang mga kasama. Sila ang mga taong ang tanging libangan
ay ang busisiin ang dumi sa kuko ng iba habang nakakalimutan ang sarili nilang baho. Tingnan ninyo, talagang wala nang natira sa kanya. Dala-dala na lang ang isang maleta na parang pinalayas na aso. Sabi sa inyo, ibinenta na siya ni Don Emilio para lang hindi sila mabaon sa utang. Sayang naman ang ganda. Mapupunta lang sa putikan ng Batangas. Ang mga bulong ni Maita ay sapat na para marinig ni Sabrina. Tila mga langgam na kumakagat sa kanyang balat. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang maleta hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tumigil ang sasakyan ni Rico sa tapat niya. Ang tunog ng makina ay hindi kasing kinis ng mga mamahaling kotse sa kanilang subdivision. Ngunit may hatid itong kakaibang kapanatagan. Lumabas si Rico at lumakad patungo sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, mas napansin ni Sabrina ang pagiging simple ng lalaki. Nakatsinelas lang ito at isang kupas na t-shirt. Ngunit ang kanyang mga balikat ay tila handang pasanin ang buong mundo. Akin na iyan. Maikli ang sinabi ni Rico habang kinukuha ang mabigat na maleta mula sa kamay ni Sabrina. Sandaling nagdampi ang kanilang mga daliri at doon ay naramdaman ni Sabrina ang init ng palad ng lalaki, nakabaligtaran ng lamig na nararamdaman niya sa loob ng mansyon. Hindi nagtanong si Rico kung bakit namumula ang mga mata ni Sabrina o kung bakit siya nanginginig. Sa halip, tahimik nitong inilagay ang maleta sa likod ng sasakyan. Sumakay ka na, baka mahamugan ka rito. Ang tinig ni Rico ay kalmado. Walang halong panunumbat o pambabastos, na tila ba ang pagsundo sa isang itinuwal na anak ay isang natural na gawain. Bago pumasok si Sabrina sa loob, huminto siya at tumingin kay Maita. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagmakaawa. Tinitigan niya lang ito ng matagal hanggang sa si Maita na mismo ang umiwas ng tingin at kunwari ay naging abala sa pag-aayos ng kanyang duster. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Sabrina na ang tunay na kahihiyan ay hindi ang pagiging mahirap, kundi ang pagiging alipin ng masasamang salita ng ibang tao. Nang umandar na ang sasakyan, unti-unting naglaho ang malalaking gate ng kanilang subdivision. Ang paligid ay naging madilim. Tanging ang liwanag ng headlight ang nagsisilbing gabay sa daan. Napansin ni Rico na may maliit na tuyong dahon na sumabit sa buhok ni Sabrina. Marahil ay nakuha niya ito habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Dahan-dahan, nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kalsada, inabot ni Rico ang buhok ni Sabrina at tinanggal ang dahon. Sandali silang nagkatinginan at sa loob ng tahimik na sasakyan, naramdaman ni Sabrina ang unang pintig ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang isang tool para sa negosyo, kundi bilang isang tao. Salamat. Pabulong na, sabi ni Sabrina habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay unti-unti nang pumatak, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagod. Pagod sa pagiging matatag, pagod sa pagiging sunod-sunuran. Matulog ka muna. Malayo pa tayo. Hindi ka na kailangang magpaliwanag sa akin. Alam ko ang nararamdaman mo. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig na kaluluwa ni Sabrina. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan. Pinapakinggan ang ritmong dulot ng makina ng sasakyan. Habang bumibiyahe sila patungo sa Batangas, hindi mawala sa isip ni Sabrina ang relong nakita niya kanina sa braso ni Rico. Nagtataka siya kung paano nagkaroon ng ganong klaseng kagamitan ang isang simpleng magsasaka. May mga sandali na tila gusto niyang magtanong, ngunit ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay masyadong mahalaga para sirain. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay distansyang inilalagay niya sa pagitan ng kanyang sarili at ng impyernong iniwan niya. Sa dulo ng daan, tanaw na ang mga puno ng niyog at ang amoy ng basang lupa. Alam ni Sabrina na ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng mga lihim. Ngunit sa unang pagkakataon, siya ang humahawak sa manibela ng sarili niyang tadhana. Ang kalsada patungo sa Batangas ay madilim at bako-bako, tila sumasalamin sa kanyang kinabukasan, ngunit kasama ang lalaking katabi niya. Tila hindi na siya natatakot na mawala sa dilim. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan,
Doon lamang lubos na naramdaman ni Sabrina ang bigat ng katotohanan. Ang bubong ay may mga bahagi ng kinakalawang at ang bakod ay gawa lamang sa mga pinagtagpi-tagping kawayan. Malayo ito sa malambot na kama at malamig na silid na kinalakihan niya sa Maynila. Ang bawat hakbang niya sa lupang paligid ng bahay ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ngunit wala na siyang balak na lumingon pa. 4:00 pa lang ng madaling araw nang magising si Sabrina dahil sa ingay ng pagbukas ng pinto. Kahit masakit ang buong katawan mula sa mahabang biyahe, pinilit niyang bumangon mula sa banig na kanyang tinulugan. Nakita niya si Rico na naghahanda na para pumunta sa bukid. Wala itong imik, tila sanay na sa katahimikan ng madaling araw. Bago lumabas, nag-iwan si Rico ng isang maliit na pitzel ng tubig at isang piraso ng tinapay sa ibabaw ng mesa. Ang unang umaga ni Sabrina sa probinsya ay isang malaking hamon. Kailangan niyang matutong magsaing gamit ang pugon. Ang usok mula sa panggatong ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan at nagpapaluha sa kanyang mga mata. Ilang beses siyang napaubo. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro mamahaling lotion lang ang hawak, ngayon ay puno na ng uling at dumi. Ang bawat paghihirap niya sa kusina ay tila isang parusa, ngunit sa gitna ng usok, naaalala niya ang mukha ni Sylvia at ng kanyang ama, at doon ay muling nabubuhay ang kanyang determinasyon. Nang sumapit ang tanghalian, bumalik si Rico mula sa bukid na basang-basa ng pawis. Nakita niya si Sabrina na nakaupo sa sahig, pagod at tila susuko na. Hindi siya tumawa at hindi rin siya nagalit. Sa halip, kinuha ni Rico ang isang lumang upuan na may sirang paa. Kinuha niya ang kanyang mga kagamitan at sinimulang kumpunihin ito. Pinagmasdan ni Sabrina ang mga kamay ni Rico. Maraming kalyo, magaspang at maitim dahil sa pagtratrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit sa bawat galaw ng mga kamay na iyon, may kasamang pag-iingat. Inayos ni Rico ang upuan para lamang may mapag-upuan ng maayos si Sabrina habang kumakain. Dito ka maupo para hindi sumakit ang likod mo. Iyon lang ang sinabi ni Rico bago niya inilapag ang isang maliit na bungkos ng mga bulaklak ng damo sa gitna ng kanilang maliit na mesa. Ang mga bulaklak ay simple lang, walang bango ng mga mamahaling rosas. Pero sa paningin ni Sabrina, iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa loob ng maraming taon. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ni Rico, napansin ni Sabrina ang isang kakaibang liwanag mula sa bulsa ng pantalon nito na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan niyang nilapitan ito at nakita ang isang cellphone. Hindi ito ang lumang modelo na madalas gamitin ng mga tao sa probinsya. Nang magliwanag ang screen, nakita ni Sabrina ang mga serye ng mga numero at mga code na tila isang lihim na wika. Ang mga mensahe ay hindi sa Tagalog o Ingles, kundi mga simbolo na tila para sa isang mataas na uri ng operasyon. Sino ka ba talaga, Rico? Ang tanong na ito ay muling bumabagabag sa isip ni Sabrina habang dahan-dahang ibinabalik ang telepono. Sa kabila ng hirap ng buhay sa bukid, nararamdaman niya na may mas malalim pang dahilan kung bakit narito ang lalaking ito. Ang bawat patak ng pawis ni Rico sa bukid ay tila isang maskara, at si Sabrina ay determinado na alamin kung ano ang itinatago sa likod nito. Habang nakahiga sa banig at nakikinig sa huni ng mga kuliglig sa labas, niyakap ni Sabrina ang kanyang sarili. Ang buhay na ito ay puno ng hirap, puno ng dumi, at puno ng mga lihim. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa bukas. Dahil sa pagitan ng bukid at ng kanyang mga pangarap na paghihiganti, natututunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa yaman, kundi sa kakayahang mabuhay sa gitna ng kawalan. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng maliit na dampa ay tila isang babala na hindi may alis sa isipan ni Sabrina. Sa labas, ang kadiliman ng Batangas ay tila isang malawak na dagat na walang hangganan, tahimik at puno ng mga misteryong hindi pa nabubunyag. Hinintay ni Sabrina na maging regular ang paghihinga ni Rico, ang senyales na mahimbing na itong natutulog sa kabilang bahagi ng silid. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang laptop na nakatago sa ilalim ng mga lumang damit sa loob ng kanyang maleta. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang maputlang muka
nagbibigay ng kakaibang anyo sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw, binubuksan ang mga folder na may password na siya lamang ang nakakaalam. Ang bawat dokumento na kanyang binabasa ay nagdadala sa kanya pabalik sa gabi ng aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Ang gabing nawala ang kanyang ina at ang gabing unti-unting gumuho ang kanyang mundo. Napatigil ang kanyang puso nang makita ang isang pangalang paulit-ulit na lumalabas sa mga lumang report ng pulisya at sa mga lihim na transaksyon ng Villarreal Group. Sterling. Ang pangalang iyon ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Sterling Holdings. Ang kumpanyang dati ay pinaghihinalaang may kinalaman sa pagpagsak ng negosyo ng kanyang ina at ngayon, ang apelidong daladala ng lalaking kanyang pinakasalan. Bakit Sterling? Anong kinalaman ni Rico sa mga taong ito? Ang mga tanong na ito ay tila mga aninong pilit siyang hinahabol. Ang takot ay unti-unting gumagapang sa kanyang kalamnan. Naisip niya ang lahat ng pagkakataon na naging mabuti sa kanya si Rico. Ang mga sandaling naramdaman niya ang kaligtasan sa piling nito. Ngunit ngayon, ang kaligtasang iyon ay tila isang malaking kasinungalingan. Maaari bang ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay bahagi rin ng mga taong sumira sa kanyang buhay dahil sa bigat ng nararamdaman? Dahan-dahang isinara ni Sabrina ang kanyang laptop at lumabas patungo sa maliit na kusina. Ang sahig na kawayan ay bahagyang tumutunog sa bawat hakbang niya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Naupo siya sa isang sulok, yakap ang kanyang mga binti, at kinuha ang isang kupas na larawan mula sa kanyang bulsa. Larawan ito ng kanyang ina, si Leonora, na nakangiti at tila walang dinadalang pighati. Ma, ambot lang yun. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang pabulong na dasal ni Sabrina ay nahaluan ng mga luhang hindi na niya napigilan. Ambot na lang kung kinsa bagyod ni sila. Panginoon, bigyan ninyo ako ng lakas. Akala ko ba rito ako makakahanap ng hustisya? Bakit parang mas lalo lang akong nalulubog sa putikan? Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang pagsusumamo sa langit. Ang pighati sa kanyang dibdib ay tila isang mabigat na bato na hindi niya maalis-alis. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na pumasok mula sa siwang ng bintana. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang mahinang kaluskos mula sa labas ng bahay. Agad na pinunasan ni Sabrina ang kanyang mga mata at itinago ang larawan. Nanatili siyang tahimik, pigil ang paghinga habang nakikiramdam sa paligid. Sino ang nandoon? Ang kanyang isipan ay puno ng hinala. Ang bawat anino sa paligid ay tila nagiging isang kaaway. Tumingin siya sa pinto ng silid kung saan natutulog si Rico. Ang lalaking iyon, ang asawa niya, ay tila isang malaking palaisipan na kailangan niyang mabuo bago siya tuluyang malamon ng mga anino ng kahapon. Tumayo si Sabrina at lumapit sa bintana. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakakapal na ulap, ngunit sapat na ang liwanag nito para makita ang isang bulto ng tao na mabilis na naglakad patungo sa kakahuyan. Ang tibok ng puso ni Sabrina ay bumilis. Hindi siya maaring magkamali. Ang tindig na iyon, ang paraan ng paglalakad. Kilala niya kung sino iyon. Ngunit bakit ito naririto sa ganitong oras? Ang mga lihim ng pamilya Villarreal at ang tunay na pagkatao ni Rico Sterling ay unti-unti nang nagtatagpo sa isang madilim na landas. At sa gitna ng lahat ng ito, si Sabrina ay nakatayo sa isang krus na daan, kailangang pumili sa pagitan ng paghihiganti at ng kanyang umuusbong na damdamin para sa lalaking maaaring siya palang sumira sa lahat. Ang katahimikan ng umaga sa Batangas ay biglang nabasag ng ugong ng isang mamahaling sasakyan na dahan-dahang huminto sa harap ng dampani na Sabrina. Ang alikabok sa daan ay tila sumayaw sa hangin, pilit na dumidikit sa makintab at puting pintura ng kotseng. Kailanman, hindi pa nakikita sa liblib na lugar na iyon. Bumukas ang pinto at lumabas si Sylvia. Suot ang kanyang mamahaling designer sunglasses at isang bestidong tila hindi bagay sa gitna ng taniman ng niyog. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay agad na humalo sa amoy ng basang lupa at tuyong dahon.
Isang amoy na tila nanununtok sa ilong ni Sabrina. Oh my God, Sabrina. Is this really where you live now? It's so rustic. Or should I say ancient? Ang boses ni Sylvia ay puno ng sarkasmo habang tinitingnan ang paligid na tila diring-diri. Hindi siya pumasok agad. Sa halip ay nanatili siya sa labas. Habang pinapagpagan ang kanyang mamahaling bag, lumabas si Sabrina mula sa kusina. Punas-punas ang kanyang mga kamay sa isang lumang bimpo. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng maayos at ang kanyang balat ay bahagyang namumula dahil sa init ng kalan. Tiningnan niya ang kanyang kapatid ng walang anumang emosyon. Ano ang ginagawa mo rito, Sylvia? I just wanted to check on you, dear sister. Baka kasi mamatay ka na sa gutom dito and I don't want people talking na pinabayaan ka namin. Imagine the chismis. Kinuha ni Sylvia ang isang malaking paper bag mula sa loob ng sasakyan at inabot ito kay Sabrina. Here, kinuha ko yan mula sa dinner party namin kagabi. Sayang naman kasi kung itatapon lang, so I thought of you. I told our cook na i-wrap it up properly. My dogs usually love these leftovers, but I'm sure you'll appreciate it more than they would. Ang bawat salita ni Sylvia ay tila isang latigo na humahagupit sa dangal ni Sabrina. Ang paghahambing sa kanya sa mga aso ay isang lantarang pambabastos. Isang paraan para ipakita na kahit gaano pa katatag si Sabrina, nananatili siyang nasa ilalim ng mga Villarreal. Hinigpitan ni Sabrina ang pagkakahawak sa bimpo. Gusto niyang isampal ang supot na iyon sa mukha ng kanyang kapatid. Gusto niyang sumigaw, ngunit naalala niya ang kanyang layunin. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang manatiling tahimik hanggang sa makuha niya ang lahat ng kailangan niya. Salamat sa pag-aalala, Sylvia, pero hindi namin kailangan ang tira-tira mo. Mahinahong sagot ni Sabrina, kahit na ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa uwatik-tik ng galit. Don't be so proud, Sabrina. Utang na loob, tanggapin mo na. Look at yourself. You look like a maid. Your skin is getting so dark at mukha ka ng losyang. Kung makikita ka ni Papa, sigurado akong lalo ka lang niyang ikahihiya. Patuloy ni Sylvia habang naglalakad-lakad sa paligid. Pilit na sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Eksaktong dumating si Rico mula sa likod ng bahay. Pasan ang isang sako ng abono. Ang kanyang t-shirt ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga braso ay may mga bahid ng dumi mula sa bukid. Huminto siya nang makita si Sylvia. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at malamig. Sino siya, Sabrina? Tanong ni Rico. Ang boses niya ay malalim at puno ng awtoridad na hindi inaasahan mula sa isang magsasaka. This is Sylvia, my sister. Maikling sagot ni Sabrina. Tiningnan ni Sylvia si Rico mula ulo hanggang paa. Isang mapanghusgang tingin na tila tinitingnan ang isang maruming insekto. So, you're the husband. Honestly, Sabrina, you could have done better. Kahit yung driver natin, mas mukhang disente pa rito. Inilapag ni Sylvia ang supot ng pagkain sa ibabaw ng kawayang mesa sa labas. Eat up, farmer. Baka hindi ka sanay sa ganitong kasarap na pagkain. Dahan-dahang ibinaba ni Rico ang sako at lumapit sa mesa. Kinuha niya ang supot at tiningnan ang laman nito, mga tirang karne at buto, na tila galing nga sa isang piging. Tumingin si Rico kay Sylvia, isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa nito. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, kundi isang nakakatakot na kalmado. Maraming salamat sa pagbisita, Ma'am Sylvia. Pero sa lugar na ito, kahit gaano kami kahirap, marunong kaming magpahalaga sa ibinibigay ng lupa. Ang mga tira-tirang ito ay mas bagay sa mga taong ang tingin sa sarili ay mataas, pero ang kalooban ay basura. Inabot ni Rico ang supot pabalik kay Sylvia nang may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dalhin mo na ito pabalik sa Maynila. Sigurado akong mas kailangan ito ng mga aso mo dahil mukhang kasing bangis mo rin silang maghanap ng mapagdidiskitahan. Natigilan si Sylvia. Ang kanyang muka ay namula sa galit at hiya. Hindi niya inaasahan na ang isang hamak na magsasaka ay maglalakas loob na sagutin siya ng ganoon kadiin at kadisente. You have no right to talk to me like that. Do you know who I am? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang taong bumibisita sa bahay ng iba para lang manakit.
At sa bahay na ito, ang mga bisitang walang respeto ay hindi tinatanggap. Tumalikod si Rico at hinawakan ang balikat ni Sabrina, isang mahigpit at protektadong hawak. Pumasok ka na sa loob, Sabrina. Hayaan mo na ang kapatid mo na bumalik sa kotseng kasing puno ng hangin ng utak niya. Walang nagawa si Sylvia kundi ang padabog na pumasok sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ng kotse ay umalingaw-ngaw sa buong paligid habang mabilis itong humarurot paalis. Nag-iiwan ng malakas na alikabok na tila sumisimbolo sa kanyang presensya. Naiwan sina Sabrina at Rico sa harap ng dampa. Tiningnan ni Sabrina ang kanyang asawa. Ang lalaking kanina lang ay tila isang ordinaryong magsasaka, pero ngayon ay tila isang pader na nagprotekta sa kanyang nadurog na dangal. Sa unang pagkakataon, hindi na nakita ni Sabrina si Rico bilang isang estranghero o isang suspetsa. Nakita niya ang isang taong handang tumayo para sa kanya sa kabila ng lahat. Salamat, Rico, bulong ni Sabrina habang nakatingin sa direksyon kung saan lumisan si Sylvia. Huwag mong hahayaang tapakan nila ang pagkatao mo, Sabrina. Kahit wala tayong pera, mayroon tayong dangal. At iyon ang hinding-hindi nila makukuha sa atin, sagot ni Rico, bago muling binuhat ang sako ng abono. Ngunit habang naglalakad si Rico palayo, nakita ni Sabrina ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa nito. Isang calling card na may gintong tatak, Sterling Holdings. Ang misteryo ni Rico Sterling ay mas lalong lumalalim, at alam ni Sabrina na ang pagbisita ni Sylvia ay simula pa lamang ng mas malaking gulo na paparating. Ang langit sa Batangas ay unti-unting binalot ng makakapal at mabitbit na mga ulap, kulay ube na tila nagbabanta ng isang matinding unos. Ang ihip ng hangin ay naging malamig at malakas. Pinapaypay ang mga dahon ng niyog na tila nagmamakaawang huwag mabalik. Sa loob ng dampa, ramdam ni Sabrina ang panginginig ng bawat poste ng kahoy. Hindi siya sanay sa ganitong klasing panahon sa probinsya. Sa Maynila, ang ulan ay ingay lang sa labas ng bintana, pero rito, ang ulan ay isang kaaway na pilit na pumapasok sa loob ng iyong tahanan. Nagsimulang pumatak ang tubig mula sa bubong. Ang bawat patak ay tila isang mabigat na paalala ng kahirapan ng kanilang kalagayan. Isang tulo ang direktang tumama sa balikat ni Sabrina habang sinusubukan niyang ayusin ang kanyang mga gamit. Ang lamig ay gumapang sa kanyang kalamnan at sa gitna ng dilim, dahil sa pagkawala ng kuryente, nakaramdam siya ng matinding takot. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Tila ang buong mundo ay guguho sa ibabaw niya. Huwag kang matakot, Sabrina. Ang boses ni Rico ay narinig niya mula sa likuran. Sa kabila ng dagundong langit, ang tinig nito ay nanatiling matatag at mahinahon. Nakita ni Sabrina si Rico na mabilis na kumuha ng isang lumang plastik at ilang piraso ng kahoy. Umakyat ito sa itaas ng isang bangko para pansamantalang takpan ang butas sa bubong. Ngunit ang ulan ay lalong lumakas. Ang tubig ay hindi na lang tumutulo, kundi tila ibinubuhos na sa loob. Nang mapansin ni Rico na nanginginig si Sabrina sa isang sulok, bumaba siya at lumapit. Sa halip na ituloy ang pag-aayos, kinuha niya ang isang makapal na kumot at ibinalot ito sa mga balikat ni Sabrina. Dinala siya ni Rico sa pinakamatibay na bahagi ng bahay, sa tabi ng isang maliit na altar kung saan may isang mitya ng kandila na sumasayaw sa hangin. Naupo sila sa sahig, magkadikit ang kanilang mga balikat. Ramdam ni Sabrina ang init na nagmumula sa katawan ni Rico. Isang init na unti-unting nagpapakalma sa kanyang nagwawalang puso. Pasensya ka na, Sabrina. Ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon, bulong ni Rico habang pinapanood ang apoy ng kandila. Ang kanyang muka ay nababalot ng anino, pero ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin sa liwanag ng kandila. Puno ng isang klase ng lungkot na pamilyar kay Sabrina. Hindi ko kailangan ng palasyo, Rico, sagot ni Sabrina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa buong buhay ko, pinalibutan ako ng magagandang bagay, pero pakiramdam ko, palagi akong basang-basa sa ulan dahil walang tumayo sa tabi ko. Naglabas si Rico ng isang maliit na kaldero. Nagluto siya ng simpleng sopas sa gitna ng kadiliman gamit ang isang maliit na gasol. Ang usok ng mainit na sabaw ay humalo sa amoy ng ulan
nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng tahanan. Naghati sila sa isang mangkok, salit-salit sa paghigop ng mainit na sabaw. Ang bawat subo ay tila gamot sa pagod na nararamdaman ni Sabrina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hinala ni Sabrina tungkol sa Sterling Holdings ay pansamantalang naglaho. Ang nakikita niya lang ay ang lalaking handang magtiis ng lamig para lang hindi siya mabasa. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho hanggang sa ang kanilang mga hininga ay halos magsanib na sa gitna ng malamig na gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Rico ang kamay ni Sabrina. Ang kamay nito ay magaspang, puno ng mga marka ng hirap, pero ang pagkakahawak nito ay napakalambot. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Tumingin si Rico sa mga mata ni Sabrina. Isang tingin na tila ba sa unang pagkakataon ay may nakakita sa tunay na Sabrina. Hindi ang anak ni Don Emilio, hindi ang biktima ng pamilya, kundi ang babaeng pagod na sa pagtakbo. Dito, ligtas ka, mahinang sabi ni Rico. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pangako. Hindi mo na kailangang mag-isa sa harap ng unos. Hanggat nandito ako, walang patak ng ulan ang hahayaang sumira sa iyo. Napapikit si Sabrina. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang huminto ang mundo. Ang takot ay pinalitan ng isang mainit na daloy ng pagtitiwala. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Rico. Pinapakinggan ang tibok ng puso nito na tila isang martsa ng kaligtasan. Ang bagyo sa labas ay patuloy sa pag-ungol, pero sa loob ng maliit na dampa, sa piling ng lalaking dati, ay itinuturing niyang estranghero. Natagpuan ni Sabrina ang isang klase ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Nang gabing iyon, sa gitna ng dilim at ng sayaw ng kandila, natutunan ni Sabrina na ang tunay na proteksyon ay hindi matatagpuan sa matatayog na pader, kundi sa mga kamay na marunong humawak sa iyo sa gitna ng pinakamatinding unos ng buhay, sa pagitan ng mga araw ng pagtatrabaho sa bukid at tahimik na pagluluto sa dampa. Nagsimulang magkaroon ng kakaibang koneksyon sina Sabrina at Rico. Ang bawat ngiti ni Rico kapag nagkakamali si Sabrina sa pagluluto ng sinangag, ang bawat sandali na pinapanood niyang nag-aayos ng sira-sirang bubong si Rico. Lahat ng ito ay unti-unting bumubuo ng isang kwento na tila wala nang kinalaman pa sa kasal na pinagbigkisan sa kanila. Ngunit sa gitna ng kapayapaang iyon, ang mga katanungan tungkol sa pagkakakilanlan ni Rico at sa mga lihim ng Sterling Holdings ay hindi pa rin nawawala sa isip ni Sabrina. Isang araw, isang sulat ang dumating para kay Sabrina. Nakasulat ang pangalan niya sa isang envelope na may mamahaling disenyo at selyo ng estilong hindi bagay sa kanilang lugar. Ito ay mula sa isang law firm sa Maynila na humihiling sa kanya na dumalo sa isang mahalagang pulong tungkol sa pagdinig sa mana para sa yumaong si Leonora Villarreal. Si Leonora, ang kanyang ina, na matagal nang inaakala niyang wala nang naiwan kundi alaala. Ang pulong ay naka-schedule sa susunod na linggo sa isang malaking gusali sa Makati City. Alam ni Sabrina na kailangan niyang pumunta, hindi lang para sa kanyang ina, kundi para na rin sa kanyang investigasyon. Ngunit paano niya sasabihin ito kay Rico? Ang lalaking ito ay tila masaya na sa simpleng buhay at ang pagbabalik niya sa Maynila ay maaaring maging sanhi ng pagdududa. Sa kabilang banda, ang pagharap sa pamilya Villarreal ay isang bagay na hindi niya kayang gawin ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong at tila ang tanging taong maaari niyang pagkatiwalaan ngayon ay si Rico. Matapos ang hapunan, habang naghahanda ng tsaa si Sabrina, naglakas loob siyang magsalita. Rico, may kailangan akong puntahan sa Maynila sa susunod na linggo. Tungkol ito sa mana ng nanay ko. Bahagyang napatigil si Rico sa paghihiwa ng kahoy. Tumango ito ng walang gaanong reaksyon. Pupunta ka mag-isa? Hindi ko alam. Gusto ko sanang magpatulong kung pwede kang samahan ako. Nahihiyang sabi ni Sabrina. Pero kung hindi ka pwede, maiintindihan ko naman. Tumingin sa kanya si Rico. Ang mga mata nito ay tila nagbabasa ng kanyang iniisip. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Sige, sasamahan kita. Natuwa si Sabrina sa sagot ni Rico. Sa wakas, magkakaroon siya ng kakampi sa lungsod na puno ng kasinungalingan.
Ngunit habang naghahanda sila para sa kanilang biyahe, hindi maiwasan ni Sabrina ang maramdaman na may kakaiba sa pagpayag ni Rico. Tila ba may inaasahan na ang lalaking ito sa kanyang pagbabalik sa Maynila. Nang araw na ng kanilang pagbiyahe, maaga silang gumising. Habang nagbibihis si Sabrina, napansin niyang ang suot ni Rico ay hindi ang kanyang karaniwang damit bukid. Ito ay isang malinis na polo shirt at maayos na pantalon. Nang makita niya ang mukha ni Rico, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lalaki ay nakasuot ng isang mamahaling relo na tila gawa sa ginto, at ang kanyang buhok ay nakaayos ng maayos na parang sa isang profesional. "Bakit ka nagbihis ng ganyan?" tanong ni Sabrina, hindi mapigilang magtaka. Ngumiti lang si Rico, isang ngiting may bahid ng misteryo. "Sabi mo, kailangan mo ng tulong. Minsan, ang tulong ay nangangailangan din ng tamang paghahanda." Habang papalayo sila sa Batangas, mas lalong lumalakas ang kutob ni Sabrina na mayroon pang mas malalim na lihim si Rico. Ang kalsada patungong Maynila ay tila humahatak sa kanila pabalik sa mundo ng mga intriga at kasinungalingan. Isang mundo kung saan ang pagiging simple ni Rico ay tila isang malaking kasinungalingan. Nang makarating sila sa Makati, agad na namangha si Sabrina sa laki ng mga gusali at sa dami ng tao. Ang lugar ay tila isang ibang mundo kumpara sa tahimik na probinsya. Pumunta sila sa isang napakataas na gusali na gawa sa salamin, ang Sterling Holdings. Nang makarating sila sa lobby, napansin ni Sabrina ang mga larawan sa dingding. Mga larawan ng mga seryosong mukha ng mga miyembro ng Sterling family. Mga taong may hawak na kapangyarihan at impluwensya. Habang naglalakad sila papasok, napansin ni Sabrina ang mga tingin ng ibang tao. Tila kilala nila si Rico, ngunit hindi bilang isang magsasaka. Pinagbubulungan nila ito, at ang ilan ay tila nagtataka kung bakit ito naroroon. Ang pakiramdam ng pagiging estranghero ay bumalik kay Sabrina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito dahil sa kanyang kasuotan, kundi dahil na rin sa lalaking kasama niya. Nang makarating sila sa executive floor, tumigil sila sa harap ng isang malaking pinto na may nakaukit na pangalang Mr. Rico Sterling. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina. Ito ba ang pinupuntahan nila? Ang pinagpupulungan ay hindi pala tungkol sa mana ng kanyang ina, kundi sa isang mahalagang pulong sa Sterling Holdings. At ang pangunahing bisita ay ang kanyang asawa. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto at lumabas ang isang matikas at may edad ng lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Ito ay si Don Emilio Villarreal. Sa tabi nito ay si Sylvia, na hindi maitago ang pagkagulat sa pagkakita kay Rico. "Sabrina, ano ang ginagawa mo rito? At kasama mo pa ang magsasakang iyon?" Galit na tanong ni Don Emilio. "Papa, Sylvia, hindi ko alam na nandito kayo," sabi ni Sabrina. Ang kanyang tinig ay nanginginig dahil sa gulat at pagtataksil na nararamdaman. Ngumiti si Sylvia, isang ngiting puno ng tagumpay. "Oh, sister, akala ko ba ay may kinalaman ka sa mana ni Mama? Pero mukhang nauna ka pa pala sa amin dito sa opisina ng magiging bagong chairman ng Sterling Holdings." Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Sabrina. Ang lalaking akala niya ay kasama niyang lumalaban sa dilim, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay ang mismong bahagi ng kadilimang iyon. Ang pagiging simple ni Rico ay hindi lang isang pagpapanggap. Ito ay isang kasinungalingan na nagtatago sa likod ng tunay nitong pagkatao. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Sabrina na ang kanyang pagbabalik sa Maynila ay hindi lamang isang pagharap sa kanyang nakaraan, kundi isang pagpasok sa isang mundong mas mapanganib pa sa kanyang inaakala. Ang bawat pintig ng puso ni Sabrina ay tila tunog ng nababasag na kristal sa gitna ng marangyang opisina. Ang hangin na nagmumula sa aircon ay tila mas nakakasakal pa kaysa sa usok ng pugon na nakasanayan niya sa Batangas. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa lalaking nakatayo sa harap niya. Ang lalaking hindi na nakasuot ng kupas na t-shirt, kundi isang mamahaling suit na tila sadyang itinahi para sa isang hari. "Sabrina, makinig ka. Hayaan mong magpaliwanag ako." Ang boses ni Rico ay nananatiling kalmado, ngunit wala na itong bahid ng pagiging simpleng magsasaka.
Ang awtoridad sa kanyang tinig ay tila isang pader na biglang humarang sa pagitan nila. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sabrina. Ipaliwanag? Ano pa ang dapat mong sabihin, Rico? O baka dapat nakitang tawagin sa tunay mong pangalan? Mr. Rico Sterling? Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila lason sa dila ni Sabrina. Ang buong pananatili natin sa probinsya, ang pag-aalaga mo sa akin, lahat ba iyon ay bahagi lang ng palabas mo, palabas? Bago pa makasagot si Rico, bumukas ang pinto at pumasok si Sebastian. Ang kanyang hitsura ay mas matikas kaysa sa huli nilang pagkikita sa Maynila. Lumakad siya patungo sa tabi ni Sabrina at hinawakan ang siko nito. Isang galaw na tila nagpapakita ng proteksyon. Sabrina, I'm sorry you had to find out this way. Bulong ni Sebastian. Sapat na para marinig ni Rico. Sinubukan kitang balaan. Hindi aksidente ang pagpili ni Rico sa iyo. Ang Sterling Holdings ay matagal nang naghahanap ng paraan para makuha ang mga ari-arian ng mga Villarreal. Ginamit ka lang niya para makalapit sa tatay mo at makuha ang kailangan niya. Tumingin si Sabrina kay Rico. Naghahanap ng kahit anong senyales na nagsisinungaling si Sebastian. Ngunit nanatiling matigas ang ekspresyon ni Rico. Ang kanyang mga mata ay tila nagkukubli ng isang malalim na katotohanan na hindi kayang abutin ni Sabrina. Ang katahimikan ni Rico ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng masakit na salitang binitawan ni Sebastian. Totoo ba, Rico? Ang boses ni Sabrina ay halos pabulong na dahil sa bigat ng nararamdaman. Ginamit mo lang ba ako? May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan, Sabrina. Ginagawa ko ito para sa hustisya, para sa nanay ko, at para na rin sa nanay mo, sagot ni Rico. Ngunit ang bawat salita niya ay tila mas lalo lang nagpapalalim sa sugat sa puso ni Sabrina. Hustisya? Ang hustisya ba ay kailangang dumaan sa panloloko? Tinalikuran ni Sabrina ang lalaking minahal niya. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng nanay ko para pagtakpan ang ambisyon mo. Mabilis na lumabas si Sabrina ng gusali. Hindi alintana ang mga tingin ng mga empleyado o ang pagtawag ni Rico sa kanyang pangalan. Sumunod sa kanya si Sebastian at dinala siya pabalik sa Batangas. Sa buong biyahe, tanging ang tunog ng ulan sa bintana ng sasakyan ang naririnig. Ang bawat patak ay tila sumasalamin sa mga luhang hindi na maubos-ubos sa mga mata ni Sabrina. Mga mata ni pagdating sa dampa, ang lahat ng alaala ng kanilang simpleng buhay ay tila naging isang malaking biro. Ang mga bulaklak ng damo sa mesa ay lanta na. Ang upuang inayos ni Rico ay tila isang paalala ng kanyang mapanlinlang na kabaitan. Lumapit si Sabrina sa isang lumang palanggana na puno ng tubig ulan na naipon mula sa tumutulong bubong kagabi. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa malabong tubig. Isang babaeng nagtiwala, isang babaeng nangarap, at isang babaeng ngayon ay durog na durog. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang simpleng gintong singsing na akala niya ay simbolo ng kanilang bagong simula. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon bago ito bitawan. Ang singsing ay lumubog sa maduming tubig ulan, lumikha ng maliliit na alon na unti-unting kumalma, hanggang sa muling maging tahimik ang lahat. Tapos na ang laro, Rico. Pulong ni Sabrina sa hangin. Kung itinuring mo akong piyesa sa Vanco mo, sisiguraduhin kong ako ang huling titira. Sa labas ng dampa, nakatayo si Sebastian sa dilim. Pinapanood ang bawat galaw ni Sabrina. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hawak ang kanyang cellphone. Ang planong paghiwalayin ng dalawa ay nagtagumpay. At ngayon, ang daan patungo sa Sterling Holdings ay mas malinis na para sa kanya. Ang bawat salita ni Sebastian ay tila isang malambot na unan na pansamantalang nagpapatulog sa sakit na nararamdaman ni Sabrina. Sa loob ng madilim na dampa, habang patuloy ang pagpatak ng ulan, si Sebastian ang nagsilbing tanging liwanag. Inabutan niya si Sabrina ng isang basong tubig at naupo sa tabi nito. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Sabrina, hindi ka naligtas dito. Alam na ni Rico na may hawak kang ebidensya laban sa tatay mo. He will do everything to get those files, hindi para tulungan ka, kundi para gamitin niyon laban sa inyong lahat. Mahinahong sabi ni Sebastian
habang hinahawakan ng kamay ni Sabrina. Ibigay mo muna sa akin ang folder at ang USB. Itatago ko ito sa safe ng opisina ko. Doon, walang makakakuha nito dahil sa matinding pagod at emosyonal na pagbagsak, naniwala si Sabrina. Inisip niya na si Sebastian ang huling taong hindi magtatraidor sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang itim na folder mula sa ilalim ng banig at iniabot ito sa abogado. Salamat, Sebastian. Ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Isang ngiting hindi napansin ni Sabrina dahil sa kanyang malabong paningin bunga ng pag-iyak. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kinabukasan, lumuwas si Sebastian patungong Maynila. Ngunit hindi sa kanyang opisina ang tuloy nito. Sa isang pribadong restaurant sa Makati, naghihintay si Sylvia Villarreal. Prenteng nakaupo habang humihigop ng mamahaling wine. Paglapag ni Sebastian ng itim na folder sa mesa, tila kumislap ang mga mata ni Sylvia sa tuwa. You really did it, Sebastian. I knew I could count on you, sabi ni Sylvia habang binubuklat ang mga dokumento. With these, hinding-hindi na makakabalik si Sabrina sa amin. At ang tatay, I can use these to control him too. Don't forget our deal, Sylvia. Malamig na paalala ni Sebastian. I want the board seat in Villarreal Group and the shares we discussed. Rico Sterling thinks he can dominate the market, but with this partnership, we will crush him. Of course, partner. After all, we're the same, aren't we? We use people to get what we want. Tumawa ng malakas si Sylvia, isang tawang tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Samantala, nagpa siya si Sabrina na sumunod sa Maynila para tingnan ang kalagayan ng kaso. Pagdating niya sa Villarreal Group, nagulat siya dahil walang sumubok na pigilan siya. Tila ba hinihintay siya ng tadhana na saksihan ang sarili niyang kamatayan. Nang makarating siya sa tapat ng opisina ni Sylvia, bahagyang nakabukas ang pinto. Napatigil si Sabrina nang makita si Sebastian at Sylvia na magkasama, masayang nag-uusap habang nakalatag sa mesa ang kanyang mga ebidensya. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang isang dokumento sa ibabaw ng lahat. Isang kontrata ng kasunduan sa pagitan ni Sebastian Aragon at Sylvia Villarreal. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ni Sebastian. Ang kanyang pirma na dati ay ginagamit para tulungan si Sabrina, ngayon ay nakatatak na sa papel na nagbebenta sa kanya. Nanlambot ang mga tuhod ni Sabrina. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang makuha ang mga impormasyong iyon, ay nauwi lang sa wala dahil sa kataksilan ng taong itinuring niyang tagapagligtas. Ang pag-asa na akala niya ay muling nabubuhay ay tuluyan ng pinitas at tinapakan sa harap ng kanyang mga mata. Isang matinding panghihina ang lumamon sa kanya. Wala na siyang Rico, wala na siyang ebidensya, at ngayon, wala na rin siyang kaibigan. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang pasilyo ng Villarreal Group. Pakiramdam niya ay isa siyang multo na hindi nakikita. Isang anino na wala ng puwang sa mundo ng mga buhay. Ang bawat flash ng kamera sa loob ng malaking hall ng Villarreal Group ay tila isang kidlat na nagnanakaw ng huling tirang dangal ni Sabrina. Nakatayo siya sa gilid ng entablado. Pilit na pinapatatag ang kanyang mga tuhod habang pinagmamasdan ang kanyang ama na si Don Emilio sa gitna ng spotlight. Ang amoy ng mamahaling alak at pabango ng mga elitistang panauhin ay tila sumasakal sa kanya. Sa bawat bulungan ng mga tao, lalo na ang malakas na boses ni Mayta Reyes na nasa harapan, nararamdaman ni Sabrina ang mabilis na paghusga ng mundo. Ang pamilya Villarreal ay palaging kilala sa integridad at pagmamahal sa bayan. Ang panimula ni Don Emilio, ang boses ay puno ng huwad na emosyon na tila sadyang ginawa para sa mga reporter. Ngunit masakit man sa aking kalooban, kailangan kong harapin ang katotohanan. Ang aking panganay na anak, si Sabrina, ay nagbulag-bulagan sa aming pagmamahal. Ginamit niya ang aming pangalan para sa sarili niyang ambisyon at pilit na dinungisan ang dangal ng pamilyang nagpalaki sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina. Hindi niya inaasahan na sa harap ng buong media ay gagamitin ng kanyang ama ang mga peking dokumentong gawa-gawa ni na Sylvia at Sebastian.
Lumingon siya kay Sylvia na nakatayo sa tabi ng ama at nakita niya ang isang mapait na ngiti sa mga labi nito. Ang pagtataksil ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya sa gitna ng taglamig. Pilit niyang nagnakaw ng mga mahahalagang dokumento at gumawa ng mga kwentong walang basehan laban sa amin. Patuloy ni Don Emilio habang lumalakad patungo sa kinaroroonan ni Sabrina. Binigyan kita ng lahat, Sabrina. Pinalaki kita ng maayos. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, pero ganito pa ang isusukli mo. Papa, hindi totoo yan. Alam ninyong kayo ang may kasalanan sa lahat. Ang boses ni Sabrina ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang pagsusuma mo na hindi naririnig ng sino man dahil sa ingay ng mga shutter ng kamera. Hindi sumagot si Don Emilio. Sa halip, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Sabrina ang umaling-aungaw sa buong silid. Ang sampal na iyon ay hindi lamang nagdulot ng sakit sa kanyang muka, kundi tila bumasag sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Napasandal si Sabrina sa pader. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Mula sa araw na ito, tinatalikuran ko na ang pagiging ama mo. Ang deklarasyon ni Don Emilio na tila isang pinal na hatol ng kamatayan. Wala ka ng puwang sa pamilyang ito. Hinding-hindi ka na isang Villarreal. Kinuha ni Don Emilio ang mga larawan ni Leonora, ang yumaong ina ni Sabrina, na dala-dala ni Sabrina sa kanyang bag kanina. Sa harap ng lahat, dahan-dahang pinagpunit-punit ng matanda ang mga larawan. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa sahig, tila mga patay na dahon sa gitna ng bagyo. Huwag, Papa! Huwag yan! Ang sigaw ni Sabrina habang dahan-dahang lumuluhod sa gitna ng hall. Wala siyang pakialam sa mga reporter na kumukuha ng litrato sa kanyang pagkapahiya. Wala siyang pakialam sa mapanghusgang mga mata ni Maita Reyes. Sa gitna ng karangyaan ng hall, lumuhod si Sabrina sa malamig na marmol para pulutin ang bawat piraso ng larawan ng kanyang ina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ng kanyang ina sa punit na papel. Ang bawat pirasong pinupulot niya ay tila isang bahagi ng kanyang pusong durog na durog na. Ang kapal din naman ng mukha niya, no? Matapos palakihin, ganyan ang igaganti sa tatay, ang malakas na parinig ni Maita Reyes na sinundan ng tawa ng kanyang mga kasama. Sa gitna ng kanyang pagluhod, isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Ang sakit ay hindi katulad ng sampal ni Don Emilio. Ito ay isang hapdi na tila humihiwa sa kanyang kalooban. Napakapit si Sabrina sa kanyang tiyan. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ramdam niya ang init ng isang bagay na umaagos sa kanyang mga binti. Isang init na nagdala ng matinding takot sa kanyang puso. Ang anak ko, bulong ni Sabrina. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng kaguluhan. Tumingin siya sa malayo, naghahanap ng isang muka na maaaring makatulong. Ngunit tanging ang malamig na mukha ni Sylvia at ang galit na anyo ng kanyang ama ang nakita niya. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang liwanag ng mga kamera ay naging malabong puti. Ang huling nakita ni Sabrina bago siya tuluyang bumagsak sa sahig ay ang mga punit-punit na larawan ng kanyang ina na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Nang tumama ang kanyang katawan sa malamig na marmol, ang lahat ay naging tahimik. Wala nang flash ng kamera, wala nang boses ni Maita, wala nang galit ng kanyang ama. Tanging ang matinding katahimikan ng kawalan ang natira, kasabay ng huling pintig ng isang buhay na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong masilayan ang mundo. Puti ang kisame, kasing puti ng buhay na parang nabura sa isang iglap. Sa loob ng puting silid na iyon ng ospital, ang tanging naririnig ni Sabrina ay ang mahinang tunog ng heart monitor na tila nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang pagdurusa. Ang hangin ay amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang katawan. Hinawakan ni Sabrina ang kanyang tiyan. Wala na ang kakaibang pintig na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas para lumaban. Ang bawat hininga niya ay tila isang malaking pagsisikap, isang paalala na siya ay humihinga pa habang ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay tuluyan ng pumanaw. Sa sandaling iyon, hindi siya umiyak.
Ang mga luha niya ay tila natuyo na kasabay ng kanyang mga pangarap. Ang sakit ay naging manhid, isang malamig na pakiramdam na unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Sa isang sulok ng silid, nakita niya si Rico. Nakaupo ito sa isang silya, ang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Hindi ito ang makapangyarihang chairman ng Sterling Holdings na nakita niya sa opisina, kundi isang lalaking tila pasan ang bigat ng buong mundo. Nang maramdaman ni Rico, nagising na si Sabrina. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit. "Sabrina, I'm sorry. Hindi kita naprotektahan." Ang boses ni Rico ay basag, puno ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Tumingin si Sabrina sa kanya ng diretso. Walang galit, walang pagmamahal, tanging isang malalim na kawalan. "Wala na ang anak ko, Rico. Wala na ang nanay ko. Wala na rin ang pamilyang inakala kong akin." Hindi sumagot si Rico. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilagay ito sa palad ni Sabrina. "Ito ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Batangas. Ito ang ebidensyang matagal ko nang hinahanap. Ang gabi ng aksidente ng nanay mo, hindi iyon simpleng trahedya. Narito ang lahat ng sagot, Sabrina." Hinawakan ni Sabrina ang maliit na USB. Ang metal nito ay malamig, ngunit ang bigat nito ay tila nagbigay sa kanya ng isang bagong klase ng enerhiya. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang apoy ang unti-unting nagliyab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi para sa init, kundi para sa pagwasak. "Hindi na ako iiyak, Rico," mahinang sabi ni Sabrina. Ang kanyang boses ay naging matigas at malamig na tila yelo. "Ang Sabrina na nakilala ninyo, ang Sabrina na sunod-sunuran at naghahanap ng pag-ibig, ay namatay na kasabay ng anak ko." Dahan-dahang bumangon si Sabrina mula sa kama, kahit na masakit pa ang kanyang puson. Lumakad siya patungo sa banyo ng silid at humarap sa malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang maputlang muka, ang mga matang wala ng buhay, at ang mahabang buhok na dati ay hinahangaan ng lahat. Kinuha niya ang isang gunting na nasa loob ng medical kit sa ibabaw ng lababo. Sa bawat pagputol niya sa kanyang buhok, tila may isang bahagi ng kanyang lumang sarili ang itinatapon niya. Ang bawat lagas ng buhok sa sahig ay simbolo ng bawat sampal, bawat insulto, at bawat pagtataksil na natanggap niya mula sa kanyang ama, kay Sylvia at kay Sebastian. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay maikli na, nagbibigay sa kanya ng isang matapang at malamig na anyo. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Ang mga ito ay naghahanap na ng paniningil. Lumabas siya ng banyo at hinarap si Rico. "Tulungan mo akong makatayo, Rico," ang utos ni Sabrina, na tila isang reyna na naghahanda para sa digmaan. "Hindi ko kailangan ng asawa ngayon. Ang kailangan ko ay isang kakampi. Gagamitin natin ang Sterling Holdings para ubusin sila. Gusto kong makita ang bawat isa sa kanila na lumuluhod sa harap ko, gaya ng pagluhod ko sa marmol ng hall na iyon." Tumango si Rico. Ang kanyang muka ay nagpakita ng isang matinding respeto sa bagong Sabrina na nasa harap niya. Alam niya na mula sa araw na ito, ang van ko ay hindi na tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit. At sa mundong ito, walang mas mapanganib pa kaysa sa isang taong wala nang takot na mawala ang lahat. Ang pagbabalik ni Sabrina sa mansyon ng mga Villarreal ay hindi tulad ng isang talunang sundalo, kahit na iyon ang nais paniwalaan ni Don Emilio at Sylvia. Sa bawat hakbang niya sa pamilyar na marmol na sahig, ramdam niya ang bigat ng mga alaala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Ang kanyang maikling buhok ay tila isang baluti, isang simbolo na ang dating Sabrina ay wala na. Suot niya ang isang simpleng itim na damit, ang kanyang mukha ay walang kolorete, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa malayo. So the prodigal daughter returns. At look at you, Sabrina, para kang galing sa kulungan sa buhok mo. Is that the new fashion sa Batangas? Ang tawa ni Sylvia ay umaling-aungaw sa malaking sala habang nakaupo ito sa kanyang paboritong sofa. May hawak na baso ng champagne. "Nandito ako para humingi ng tawad, Papa." Kay Sylvia rin. Mahinahong sabi ni Sabrina,
Ang kanyang boses ay walang buhay, tila isang script na matagal na niyang kinabisado. Wala na akong matuluyan, wala na akong pera, at wala na rin ang bata. Tumingin si Don Emilio mula sa kanyang binabasang dyaryo. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang muka nang marinig ang tungkol sa pagkawala ng kanyang apo. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagbabalik ng kanyang asset. Mabuti at natauhan ka na. Kailangan ka namin para sa malaking signing ceremony bukas, kasama ang Sterling Holdings. Gusto ni Rico Sterling na nandoon ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena kung gusto mong manatili sa bahay na ito. Gagawin ko ang lahat ng gusto ninyo, Papa, sagot ni Sabrina habang nakayuko. Sa loob ng sumunod na ilang oras, itinuring si Sabrina na parang isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Pinagawa siya ni Sylvia ng mga gawaing bahay na dapat ay para sa mga katulong. Pinagtimpla siya ng tsaa, pinag-ayos ng mga isusuot na alahas, at pinaglinis ng mga sapatos. Habang ginagawa ni Sabrina ang mga ito, walang kahit isang reklamo na lumabas sa kanyang mga labi. Hawak ni Sabrina ang isang mamahaling porselanang tasa habang tinitimplahan ng tsaa si Sylvia. Pinagmasdan niya ang bawat kuskus niya sa tasa, ang bawat dahan-dahang pagbuhos ng mainit na tubig. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual. Sa loob ng kanyang isipan, hindi tsaa ang kanyang inihahanda, kundi ang huling hapunan para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang dramatic irony ay malinaw. Naniniwala si Sylvia na siya ang may hawak ng latigo, habang sa katotohanan, si Sabrina na ang naglalatag ng bitag. Pilisan mo naman, Sabrina. Ang bagal-bagal mong kumilos. Para kang pagong. Sigaw ni Sylvia habang abala sa pagpili ng kanyang isusuot na gown para sa susunod na araw. Make sure na plansado ng maayos ang dress ko. Ayaw kong magmukhang basahan bukas sa harap ni Rico Sterling. After all, he's going to be mine soon enough, right? Opo, Sylvia. Sisiguraduhin kong magiging perpekto ang lahat para sa iyo bukas. Pulong ni Sabrina habang dahan-dahang inilalapag ang tsaa sa harap ng kapatid ng gabing iyon. Habang ang buong mansyon ay natutulog na sa gitna ng katahimikan ng kasakiman, naglakad si Sabrina patungo sa balkonahe. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Rico. Walang mga salitang, mahal kita o miss na kita. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng 3 salita. The board is set. Tumingin si Sabrina sa langit, sa parehong buwan na nakita niya noong nasa Batangas pa siya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya humihingi ng himala. Alam niya na ang hustisya ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Ang bawat pang-insulto ni Sylvia kanina, ang bawat malamig na tingin ng kanyang ama, lahat ng iyon ay nagsilbing gasolina sa apoy na unti-unti nang lalamon sa pamilya Villarreal. Habang hinihimas niya ang kanyang tiyan, nawala na ang buhay na dati ay nagpapatibay sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat segundo ng pagtitiis niya sa loob ng mansyong ito ay may katumbas na bilang. At bukas, sa gitna ng pinakamalaking tagumpay na inaasahan ng kanyang ama, doon niya ipapakita kung paano gumanti ang isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Ang marangyang hall ng isang 5-star hotel sa Makati ay punong-puno ng mga taong ang tanging suot ay mga peking ngiti at mamahaling hiyas. Ito ang gabing pinakahihintay ni Don Emilio, ang opisyal na paglulunsad ng partnership sa pagitan ng Villarreal Group at ng dambuhalang Sterling Holdings. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang isang malaking screen na nagpapakita ng logo ng 2 kumpanya, tila isang simbolo ng hindi matitinag na kapangyarihan. Sa isang gilid, nakatayo si Sabrina. Suot niya ang isang lumang asul na gown na ipinahiram lang ni Sylvia, na bahagyang maluwag sa kanya dahil sa pangangayat. Siya ang nagsisilbing taga-asikaso ng mga dokumento sa likod ng entablado, isang trabahong sadyang ibinigay sa kanya para ipakita sa lahat na siya ay isa na lamang utusan. Pinagmamasdan niya si Sylvia na abala sa pakikipag-usap sa mga investor. Suot ang isang pulang gown na tila kulay ng dugong dumanak sa buhay ni Sabrina. Ladies and gentlemen, tonight we witness the birth of a new empire. Ang masiglang anunsyo ni Don Emilio sa harap ng mikropono. Ang bawat palakpakan ng mga tao
ay tila isang insulto sa alaala ng ina ni Sabrina. Ngunit bago natin simulan ang signing ceremony, nais ko munang ipakita sa inyo ang kasaysayan at ang pundasyon ng pamilya Villarreal. Tumango si Don Emilio kay Sabrina. Hudyat na i-play na ang inihandang presentation video. Dahan-dahang lumapit si Sabrina sa control panel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding antisipasyon. Inilabas niya ang USB na ibinigay sa kanya ni Rico at isinalpak ito sa system. Namatay ang mga ilaw sa hall. Ang lahat ay nakatuon ang pansin sa malaking screen. Ngunit sa halip na mga larawan ng mga proyekto ng Villarreal Group, ang lumabas ay isang malabong video mula sa isang dashboard camera at isang lumang cellphone recording. Ang hall na kanina ay maingay, ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa screen, makikita ang isang batang Sylvia, may hawak na galit at inggit sa kanyang mga mata, habang itinutulak ang sasakyan ng iina ni Sabrina sa gilid ng isang bangin sa probinsya. Kasunod nito ay ang boses ni Don Emilio. Malinaw na maririnig ang pag-uutos na itago ang lahat ng ebidensya at bayaran ang mga pulis para palabasing isang simpleng aksidente ang nangyari. Anong ibig sabihin nito? Patayin ninyo yan. Sabrina, patayin mo yan. Ang sigaw ni Don Emilio, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ang baso ng champagne sa kamay ni Sylvia ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang palabas. Namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang pulang gown ay tila naging isang kulay ng kahihiyan sa gitna ng spotlight. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging malakas na ingay ng pagkamangha at pagkamuhi. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng hall. Pumasok ang isang lalaki na may dalang awtoridad na tila nagpatahimik sa buong silid. Hindi ito ang magsasakang si Rico Sterling na nakilala nila sa Batangas. Suot ang isang itim na tuxedo na gawa sa pinakamahal na tela. Lumakad si Rico patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang hari na bumalik para bawiin ang kanyang kaharian. Ang signing ceremony ay hindi matutuloy, Don Emilio. Ang boses ni Rico ay umaling-awngaw sa buong hall, malamig at mapang-api. Rico, paanong naging bahagi ka nito? Nauutal na tanong ni Sylvia, habang pilit na humahawak sa braso ng kanyang ama. Hindi ako bahagi nito, Sylvia. Ako ang nagmamay-ari nito, sagot ni Rico, habang tumatayo sa tabi ni Sabrina. Inakbayan niya ang asawa sa harap ng lahat, isang galaw na nagpapakita ng pag-aari at proteksyon. I am Rico Sterling, the chairman of Sterling Holdings. At ang tanging dahilan kung bakit pumasok ako sa kasunduang ito ay para makuha ang mga ebidensyang kailangan ko para pabagsakin ang pamilyang pumatay sa aking ina at sumira sa buhay ng asawa ko. Nanlambot ang mga tuhod ni Don Emilio hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod sa gitna ng entablado. Ang makapangyarihang Don na dati ay itinuturing ang kanyang anak na isang gamit. Ngayon ay mukhang isang matandang lito at talunan. Si Sylvia naman ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at hiya, habang ang mga flash ng kamera ng media ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang bawat reaksyon. Tumingin si Sabrina sa kanyang ama at kapatid mula sa itaas ng entablado. Wala siyang naramdamang awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang bawat sampal, bawat pangiinsulto, at ang pagkawala ng kanyang anak, lahat ng iyon ay nagkaroon ng katarungan sa gabing ito. Sabi ko sa inyo, Papa, ang anak na itinapon ninyo ang siyang huling alas na mayroon kayo. Mahinang sabi ni Sabrina, sapat na para marinig ng kanyang ama. Ngayon, panoorin ninyo kung paano gumuho ang imperyong itinayo ninyo sa ibabaw ng mga bangkay. Habang pinapalibutan ng mga pulis ang entablado para arestuhin sina Don Emilio at Sylvia, hinawakan ni Rico ang kamay ni Sabrina ng mahigpit. Sa gitna ng liwanag at ng kaguluhan, ang dalawang taong akala ng lahat ay biktima ng tadhana ay siyang tumayo bilang mga nagwagi sa isang vanco na sila mismo ang nagtapos. Ang ingay ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel ay tila isang malakas na huni
ng katotohanan na hindi na matatakasan. Sa loob ng hall, ang lahat ng karangyaan ay nagmistulang isang malaking kulungan para kina Don Emilio at Sylvia. Ang bawat flash ng camera mula sa mga reporter na kanila ay pinupuri sila. Ngayon ay tila mga panusok na humuhusga sa kanilang bawat galaw. Wala nang kaibigang lumapit, wala nang mga investor na bumati. Ang tanging natira ay ang malamig na tingin ng hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Sylvia na tumakas. Bit-bit ang kanyang mamahaling bag at ang takot na hindi niya kailanman naramdaman, mabilis siyang tumakbo patungo sa parking lot. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa semento ay tila nagbibilang ng bawat kasalanang ginawa niya. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinaharurot. Hindi alintana ang panganib sa madulas na kalsada dahil sa ulan, ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paniningil. Sa isang kurbada, nawalan ng kontrol ang sasakyan ni Sylvia. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Ang pag-ikot ng mundo, ang pagkadurog ng salamin, at ang matinding katahimikan pagkatapos ng isang malakas na impact. Nang muling imulat ni Sylvia ang kanyang mga mata sa ospital, hindi na niya maramdaman ang kanyang mga binti. Ang babaeng dati ay itinuturing ang sarili na nasa itaas ng lahat. Ngayon ay nakadikit na sa puting kama, hindi na makakalakad kailanman. Ito ang kapalit ng bawat pagtulak niya sa iba para lang makaakyat sa rurok. Habang nangyayari ito, si Don Emilio naman ay naiwan sa loob ng kanyang opisina na unti-unti nang hinahakot ng mga sheriff. Ang lahat ng ari-arian ng mga Villarreal ay kinuha para bayaran ang mga utang at ang mga kasong isinampa ng Sterling Holdings. Ang mansyon na dati ay puno ng buhay ay naging isang malaking libingan ng mga pangarap. Naupo ang matanda sa isang sulok, yakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang pag-alis ng huling piraso ng kanyang kapangyarihan. Wala siyang makausap, wala siyang malapitan. Kahit ang mga taong inakala niyang tapat sa kanya ay mas naunang tumalikod ng malamang wala na siyang pera. Pagkalipas ng ilang araw, nagpa siya si Sabrina na bisitahin si Sylvia sa ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng mga makina ay tila nagpabigat sa kanyang kalooban. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin para sa kanyang sariling kapayapaan. Nang pumasok siya sa silid, nakita niya ang kanyang kapatid na nakatingin sa kisame. Walang buhay ang mga mata at tila isang anino na lang ng dating mapagmataas na Sylvia. Hindi sumigaw si Sabrina. Hindi rin siya bumitaw ng mga masakit na salita. Dahan-dahan lang siyang lumapit sa tabi ng kama at inilapag ang isang maliit na bungkos ng mga puting bulaklak. Isang simbolo ng pagtatapos at ng bagong simula. Pinagmasdan niya ang kanyang kapatid na ngayon ay hindi man lang maigalaw ang sariling katawan. Siguro ito na ang sagot sa lahat, Sylvia. Ang bawat hapdi na ibinigay ninyo sa akin, ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Mama, lahat iyon ay may katapat na bilang. Ngunit hindi ako nandito para pagtawanan ka. Nandito ako para sabihing tapos na ang lahat. Malaya na ako sa inyo. Ang boses ni Sabrina ay mahinahon, walang bahid ng galit, kundi isang klase ng kapatawarang hindi para sa nagkasala, kundi para sa biktima. Walang naisagot si Sylvia. Tanging ang isang butil ng luha na gumulong mula sa kanyang mata ang nagpakita na naririnig niya ang bawat salita. Ang huling sulyap ni Sabrina sa kanyang kapatid ay puno ng awa. Hindi dahil sa kalagayan nito, kundi dahil sa katotohanang hanggang sa huli. Hindi natutunan ni Sylvia kung paano magmahal ng tunay. Paglabas ni Sabrina sa ospital, naroon si Rico na naghihintay sa kanya. Isang simpleng polo shirt na ang suot nito. Ang buhok ay bahagyang gulo dahil sa hangin. Tila bumabalik sa imahe ng lalaking nakilala niya sa Batangas. Inabutan siya ni Rico ng isang bote ng tubig at isang matamis na ngiti. Tapos na ba ang lahat? Ang tanong ni Rico habang pinagmamasdan ang maaliwalas na mukha ng kanyang asawa. Tapos na, Rico. Wala na ang mga anino. Wala na ang mga lihim. Ang sagot ni Sabrina habang humihinga ng malalim, nilalasap ang hanging wala ng halong bigat ng nakaraan. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, ramdam ni Sabrina na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang naghihirap ang mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang maglakad palayo
ng walang bitbit na galit, at ang pagkakaroon ng isang taong handang manatili sa tabi mo kahit na wala nang natitirang karangyaan. Ang ganti ng tadhana ay hindi palaging sa pamamagitan ng sakit. Minsan, ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng buhay na matagal mo nang ipinagkait sa iyong sarili. Ang bawat hininga ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang himig ng paglaya para kay Sabrina. Ang amoy ng alat ng dagat at ang init ng araw sa kanyang balat ay mas masarap pa sa anumang marangyang buhay na naranasan niya sa Maynila. Isang taon na ang lumipas mula ng gumuho ang imperyo ng mga Villarreal, at sa loob ng panahong iyon, natutunan ni Sabrina na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagtalikod sa mga aninong pilit na humahabol sa kanya. Ang dating dampa na gawa sa kawayan ay maayos na ngayon, hindi isang mansyon, kundi isang bahay na puno ng liwanag at hangin. Pinili nilang panatilihin ang pagiging simple nito. Ang mga bintana ay laging nakabukas para sa preskong hangin, at ang bakuran ay puno na ng mga pananim na gulay at mga bulaklak na siya mismo ang nag-aalaga. Dito, wala nang Don Emilio na nagdidikta, wala nang Sylvia na nanglalait, at wala nang Sebastian na nandaraya. Isang umaga, habang nagdidilig ng mga halaman si Sabrina, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa tapat ng kanilang gate. Si Maita Reyes, ang kapitbahay na dati, ay walang ginawa kundi ikalat ang mga mapanirang usapan tungkol sa kanya. May dala itong isang basket ng mga sariwang mangga, at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng pangungutya, kundi ng isang klase ng pagkapahiya at paggalang. Pasensya ka na, Sabrina, kung ngayon lang ako nakadalaw ng maayos. Ang boses ni Maita ay mahina, tila hirap na hagilapin ang mga tamang salita. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin sa lahat ng mga nasabi ko noon. Akala namin, alam na namin ang buong kwento. Maling-mali ako. Tumingin si Sabrina sa matanda. Hindi siya nakaramdam ng galit. Sa katunayan, nararamdaman niya ang isang klase ng awa para sa mga taong nabubuhay sa paninira ng iba. Dahan-dahan niyang tinanggap ang basket ng mangga at ngumiti ng bahagya. Ayos lang po yon, Aling Maita. Ang mahalaga ay ang ngayon. Salamat po rito. Nang makaalis si Maita, naiwang mag-isa si Sabrina sa gitna ng kanyang hardin. Napansin niya ang isang maliit na munting halaman na sumisibol sa gilid ng isang malaking bato. Ito ay isang ligaw na bulaklak, maliit at tila marupok, ngunit matatag na tumutubo sa kabila ng tigang na lupa. Hinaplos ni Sabrina ang mga dahon nito. Naalala niya ang kanyang sarili. Isang babaeng itinapon at tinapakan, ngunit sa huli ay nakahanap ng paraan para muling sumibol at mamulaklak sa sarili niyang panahon. Bagong simula, di ba? Ang boses ni Rico ay narinig niya mula sa kanyang likuran. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Wala na itong suot na mamahaling suit ng isang chairman. Nakashort lang ito at simpleng puting t-shirt. Ang kanyang mga paa ay may mga bakas pa ng buhangin mula sa paglalakad sa pampang. Inabot ni Rico ang kamay ni Sabrina at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Sabrina sa lupang kinaroroonan niya. Sobra pa sa bagong simula, Rico, sagot ni Sabrina habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Pakiramdam ko, ngayon ko palang talaga nakikilala ang sarili ko, na ang saya pala na hindi mo kailangang maging anak ng kung sino o asawa ng isang bilyonaryo. Masaya palang maging ako lang. Sa malayo, ang kulay ube at kahel na langit ng dapit hapon ay unti-unting bumababa sa dagat. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila naghuhugas sa huling tirang sakit ng nakaraan. Ang buhay nila ay hindi perpekto. May mga gabi pa ring naaalala ni Sabrina ang anak na nawala sa kanya. May mga araw na sumasagi pa rin sa isip niya ang kalagayan ng kanyang ama at kapatid sa loob ng selda at ospital. Ngunit ang mga alaalang iyon ay hindi nalason sa kanyang puso, kundi mga peklat na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Dito, walang magdidikta sa atin. Dito, tayo lang, bulong ni Rico bago hinalikan ng magaan ang noo ni Sabrina. Ang pag-asa
ay hindi pala isang bagay na hinihintay na dumating mula sa langit. Ito ay isang bagay na itinatanim mo sa sarili mong puso, inaalagaan sa gitna ng unos, at pinahahalagahan kapag ito ay nagsimula ng mamunga. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, alam ni Sabrina na ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang iniwan niya sa Maynila. Ang tunay na yaman ay ang katahimikang ito, ang pag-ibig na walang halong kasinungalingan, at ang pagkakataong mabuhay ng may dangal sa bawat araw na darating. Kaya,